Hello, summer po ngayon ha, kaya ako nakaganito ang init dito sa Italy. Mamaya po pupunta akong beach, kaya po ako nakaganito ha. Papakita ko po sa inyo paano mag-beddings. Alam niyo po na work ako before sa hotel. Dito sa Italy, huwag kayo namimili ng trabaho. Kahit hindi nyo alam yung trabaho, sabihin nyo, alam nyo, para kayo ay matatanggap agad pag kayo ay nag-apply ng trabaho. Kasi ako, lahat, sinasabi ko, alam ko, nagtrabaho ko sa hotel, wala akong experience, pero tinanggap nila ako. Ang importante, marunong kayo, sasabihin nyo marunong kayo. Pero, tuturuan din naman kayo, lahat ng sasabihin nyo, marunong kayo kasi may mga magtuturo naman sa inyo. So, ang akin, ang unang trabaho ko dito before ay taga-plancha. Sabi ko naman, marunong ako mag-plancha, pero ang totoo, hindi ako marunong. Talaga takot na takot ako mag-plancha before. Niisip ko na baka paglapat ng plancha ay masusunog. Pero kita ng amo na hindi ako marunong, kaya tinuruan ako. Sabi pa nga niya, hindi naman kayo tatanggalin. Alam niyo, pag nag-try kayo ng trabaho, hindi nila kayo tatanggalin. Ang importante sa kanila, yung mapapagkatiwalaan kayo kasi sila ay magpalit na ragazza o kaya mag-training na ragazza kasi pwede time po sa kanila yon. Kasi sa totoo lang, sila, may mga trabaho din sila. Hindi sila yung magtuturo sa inyo, tapos iwanan, papalitan uli kayo. Hindi, ayaw nila ng papalit-palit na ragazza. Kaya, kung hindi nyo alam, maglalakas loob kayo, nasabihin nyo, marunong kayo kahit hindi kayo marunong. Noong nagtrabaho ko sa hotel, ang sabi ko, full-time kunyari. Lagi akong ganun kunyari. Pag kailangan ko ng trabaho kunyari, pero ang totoo, hindi ako nag-full-time, lagi akong absent. And then, kinausap nila ako, tinanggap na nila ako kahit hindi ako full-time. Tinanggap na nila. Kasi gano'n naman yun eh. Kapag nakita nilang marunong kang magtrabaho, accept nila kung ano yung gusto mo. Mas madalas tayo ang nasusunod kaysa sa kanila. Sa experience ko ha, kasi mga Italiano mababait yan. Tsaka, pag alam nila na mas malaki yung kita mo sa iba, pinagbibigyan ka naman. Hindi naman sila yung sakim. Kaya, swerte tayo dito sa Italia kasi yung mga amo dito na naunawaan nila yung mga ganung trabaho. Katulad noon, dapat ay sasama ako sa bakasyon ng isang amo. Pero sinabi ko kunyari na may trabaho akong mas malaking sahod. Kaya sinabi naman nila, okay lang na hindi ako sumama dahil sayang din naman yung mas malaking sasahurin ko, di ba? Ganon dapat ganito pagbe-bedding sa. Pero pag nasa hotel ka, pag may cover ka man, pagsasabay nyo para mabilis kasi sa hotel, mabilisan ang trabaho doon, pati yung sa CR, mabilisan. Kaya, ikaw ang gagawa ng paraan para maging mabilis ang trabaho mo. Sa hotel, pag hindi nila nagalaw yung kama, halimbawa kahit may nag-check-in, at hindi naman nila nagalaw yung kama, huwag mo nang ayusin, papagpagpagin mo na lang, or check mo kung may dumi or wala. Ganon lang style nun. Ayan, di ba yan? Ganyan ang pagbe-beddings. Ayan. Papalitan natin ng punda. Ayan. Kaya kayo, pagka may trabaho, huwag kayo mamimili dahil dito, madali lang naman yung trabaho eh. Yung kung namimili kayo dahil hindi nyo alam yung trabaho, lakasin lang ng loob yan, pati yung pagtuturok, lakasan lang ng loob yan, matututunan nyo lahat kasi ituturo naman uli yan sa inyo eh. At saka kung makita nilang takot kayo, yun, talagang, kasi may mga, dito sa Roma, maraming senyora na maraming interview bago ka tanggapin. Hindi katulad sa Reggio Calabria, pag nakita ka nila, tanggap agad nila ikaw. Tsaka napaka-loyal nila, hindi sila kukuha na iba pang mag-interview. Dito, puro interview. Pero pag nag-start ka na sa kanila, hindi ka na nila pakakawalan. Yan sa mga experience ko ha. Ayan, ganyan lang pagbe-beddings. Yan, al-summer ngayon, wala yung cover. Public camo na ito. Okay, ciao ciao.